nagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, halikin ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, trending, driver ng kotse na hindi nagpadaan sa re-responding truck ng bombero, inulan ng pambabash. Loob ng isang kilalang mall, inulan. Truck humambalang sa Mandaluyong, commuters naglakad sa sobrang traffic. Barangay Kagawad sa Bataan, nahulihan ng shabu at mga bala. Chinese President Xi Jinping, tinawagan si President Duterte. Sa ating good news, dating janitor sa COMELEC, isa ng ganap na abogado. Sa Alam Ba News, alamin bakit hindi nakalusot sa Commission on Appointments si DENR Secretary Gina Lopez. Sa ating news coverage, opera camper na imbento. Balita mula sa Los Angeles, 2 pasahero nagsapakan sa loob ng eroplano. Sa Game Now, Jot Reyes, inaming hindi pa 100% ang Gilas Pilipinas para sa SIBA. Sa showbiz, pahayag ni Senator Tito Soto na naano lang ang mga single mom, inaabot ng pagkundina. Senator Tito Soto nagsorry sa naging pahayag niya sa mga single mom na naano lang. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa balitang nagte-trending na muna tayo, sa pagmamaneho, hindi lamang dapat ikaw marunong magpagana at magpatakbo ng isang sasakyan. Dapat ay marunong ka rin sa batas trapiko. Kahit ang simpleng pagbibigay daan sa mga sasakyang naghahatid ng tulong sa ating mga kababayan tulad ng mga fire trucks upang hindi ulanin ang pambabash. Panoorin mabuti ang report na ito. Ihatid sa atin yan ni RH44 Viendacles. Isang pasaway na driver ng itim na sasakyan na ito ang binabatikos ngayon ng mga netizen dahil sa tila kawalan nito ng kaalaman patungkol sa batas trapiko. Makikita sa video ang itim na Toyota Vios na ito na may plakang AAQ 5125 na tila ba hindi naririnig ang paulit-ulit na pagbusina ng nakabuntot sa kanyang fire truck na kasalukuyan noong re-responde sa mga nasusunog na residential houses sa West Krames sa San Juan City. Makikitang patuloy lamang sa pag-arangkada ang nasabing sasakyan kahit pa ang ibang mga motorista ay nagbigay daan na sa fire truck ng Alpha Fire Volunteer na mula pa sa Tondo, kung saan makikita ring tila nag-take advantage pa ito sa lumuwag na daloy ng trapiko. Dahil dito, nahirapan tuloy makadaan ang nagmamadaling truck ng bumbero. Nakasaad sa Republic Act 4136, Article 3, Section 43.b o Exception to the Right-of-Way Rule na dapat bigyang daan ng anumang uri ng sasakyan ang mga fire trucks, ambulance at police mobiles basta't mayroong emergency, traffic man o hindi.
Samantala, patuloy na umaani ng pagbatikos at pambabash ang driver ng itim na kotse na ayon sa mga netizen ay binangga na lamang sana ng naturang fire truck dahil wala naman umano itong magiging pananagutan sa pasaway na driver dahil mayroon namang actual emergency. Bagay na isinantabi ng driver ng fire truck na mas inuna ang kaligtasan ng mas nakararaming motorista. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ano na kaya ang panahon ngayon? Tag-ulan na ba? Sa tindi ng init ng panahon, may mga pagkakataon na talagang bigla na lamang bumubuhos ang malakas na ulan na agad ring tumitigil. Sinapit o merong ding ulan na sinapit na sa isang kilalang mall sa Batangas. Ano ang naging resulta nito? Narito, panoorin sa Trending News. Nagbabalik si RH44, Vien Dacles. Literal na inulan na ang loob ng isang kilalang mall sa lungsod ng Lipa sa Batangas. Sa kuhang video ng isang Rona Calbog Tagle na ipinost ito sa kanyang social media account, makikita ang malakas sa pag-agos ng tubig mula sa kisame ng hallway patungo sa sinihan ng naturang mall. Dahil sa lakas ng buhos ng tubig, nabasa ang malaking bahagi ng palapag nito maging ang ilang mga stalls na malapit sa pangyayari. Ayon sa ilang mga nakasaksi, dulot ito ng malakas na buhos na ulan na naranasan sa nasabing lungsod. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito baka isa kayo sa mga naiisturbo? Isa ba kayo sa mga naperwisyo sa humambalang na truck sa may Mandaluyong City? Bakit nga ba ito bumalandra sa kalsada at natanggal na ba ito? Alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Maagang naperwisyo ang mga commuter nang bumalagbag sa gitna ng kalsada ang isang truck sa Mandaluyong City. Napansin na lang ng driver ng truck na sira na ang axle bearing ng kanyang minamaneho pagbaba sa flyover sa eastbound lane ng Mandaluyong City. At sinubukan niyang itabi ang truck pero hindi na ito umabot sa tabing kalsada. Maraming commuter ang bumaba na lang sa kanilang sinasakyan at naglakad nang magresulta sa sobrang sikip ng daloy ng trapiko ang pagbalandra ng nasabing truck. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. O ito naman, balita tungkol sa drugs. Isang barangay kagawad ang nahulihan ng iligal na droga at mga bala sa Bataan. Kung paano natimbong ng mga otoridad ang sospek, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Arestado ang isang barangay kagawad nang mahulihan ng syabu at bala ng baril sa kanyang bahay sa Orion, Bataan. Timbog si Kagawad Rodelio Agustin, 55 anyos, na umano'y High Value Target Level 1 sa buy-bust operation ng pinagsamang person ng CIDG, Drug Enforcement Unit at Bataan Provincial Police Office. Nakuha sa bahay ng konsehal ang sachet ng syabu, 5 piraso ng bala, 1 rolyo ng aluminum foil, drug paraphernalia at buy-bust money. Giit naman ang pamilya ni Kagawad Agustin, hindi umano gumagamit ng droga ang konsehal dahil may iniinda itong karamdaman. Si Kagawad Agustin ay pang-anim na sa mga konsehal ng barangay na sangkot sa illegal drugs sa Bataan. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Balita naman tungkol kay President Duterte. Tumawag si Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Pinag-usapan sa telepono ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping ang tensyon sa Korean Peninsula at agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea.
Tumawag si Xi kay Duterte sa cellphone dakong alas 4 ng hapon kahapon at tumagal ang kanilang pag-uusap ng may 26 na minuto. Bago tumawag at nag-usap sina Xi at Digong, unang nag-friendly call kay Pangulong Duterte si US President Donald Trump noong Sabado, ilang oras matapos ang ASEAN Summit. Ikinuwento rin umano ni Duterte kay Xi ang resulta ng ASEAN Summit dito noong Abril 29. Ayon sa Chinese state-run news agency na Xinhua, nagpalitan ng pananaw ang dalawang lider tungkol sa sitwasyon sa Korean Peninsula. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Tungkol naman ito kay Secretary o ex-Secretary Gina Lopez. Hindi nakalusot sa Commission on Appointments si dating DENR Secretary Gina Lopez kahapon po ito kung bakit hindi siya pinalusot sa makapangyarihang panel na Commission on Appointments dyan sa Senado. Alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nireject ng Commission on Appointments si DNR Secretary Gina Lopez. Nagpasya ang 25 miyembro ng makapangyarihang panel na ibasura ang kumpirmasyon ni Lopez dahil umano sa kawalan ng kwalipikasyong gampanan ang maselang trabaho. Inirekomenda ni Senator Manny Pacquiao, chairman ng CA Committee on Environment, na tapusin ang deliberasyon matapos matugunan ang minimum na 13 boto sa isang secret balloting o hindi makikilala kung ano ang ibinoto nino. Ayon sa source, natapos ang botohan sa 16 na kontra at 8 pabor kay Lopez at karamihan sa mga kumontra sa appointment ni Lopez ay mula sa 12 miyembro ng contingent sa Kamara. Hindi naman itinago ni DNR Secretary Gina Lopez ang kanyang pagkadismaya sa pagkakabasura ng CA sa kanyang appointment. Sa kanyang pagharap sa media, naging emosyonal at maluha-luha ito at iginiit na nakasaad sa konstitusyon na karapatan ng mga Pilipino na magkaroon ng maayos, malinis at preserve na kapaligiran at likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Sa dakong huli ng kanyang press con, kumanta si Lopez kasama ang kanyang staff sa harap ng maraming miyembro ng media. I believe I can fly. See? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Spread my wings and fly away. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Kala ko ang kanta doon, I believe may naglagay. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Mga kongresista dismayado sa nabasurang appointment ni Secretary o ex-Secretary Gina Lopez. Magbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Ikinalungkot ni Buhay Representative at dating DNR Secretary Lito Atienza ang desisyon ng Commission on Appointments na ibasura ang appointment ni Secretary Gina Lopez. Nanghihinayang si Atienza sa kakayahan at passion ni Lopez sa pangalaga sa kalikasan, lalo na ngayong malaki ang problema sa climate change. Kailangan anya ang kagaya ni Lopez sa DNR para may babangga sa malalaking korporasyon na nagsasamantala sa kalikasan para sa kanilang negosyo, partikular ang sektor ng pagmimina. Para naman kay kabayan Representative Harry Roque, malaking kawalan si Lopez dahil kilala itong talagang protektor ng kalikasan. Umaasa na lamang ang kongresista na pangungunahan ni Lopez ang isang civil society group para ituloy ang kanyang advokasya. Sa panig ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, ang pagbasura sa appointment ni Lopez ay malaking dagok sa laban sa pag-abuso sa kalikasan. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Balita pa rin tungkol kay ex-Secretary Gina Lopez. Posibleng mahinang political EQ ang dahilan ng pagkakabasura ng appointment ni Secretary Gina Lopez. Kung bakit ito ang tingin ng dating DILG Secretary Raffy Alunan, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Padalos-dalos at mababang political EQ
ang nakikitang dahilan ni dating DILG Secretary Rafael Alunan kaya ibinasura ng Commission on Appointments si DENR Secretary Gina Lopez. Isa sa naobserbahan ni Alunan ay nagsuspindi agad si Lopez ng minahan kahit wala pa o hindi pa lumalabas ang resulta ng mining audit na ipinagawa ng DNR. Ayon kay Alunan sa programang Thinking Out Loud with Rafi Alunan, kailangang marunong bumalanse at mamulitika ang isang opisyal ng gobyerno. Her heart and mind is in the right place. National interest lagi ang iniisip at sinusulong lagi yung human at ecological security. It's been misunderstood na totally against mining. No? Kasi ang alam ko naman narinig ko naman sa kanya na kung sumusunod ang mga mining company sa batas, ay dapat gamitin bilang role model for the others to emulate. No? But mukhang nagkagulo sa communication at ang lumabas ay totally anti-mining. Pero mukhang malaking mga paa na inapakan ni Secretary Gina Lopez. At, Umaray ba, sir? Umaray? Hindi lang umuray. Mukhang Umiyak pa. umiyak at tumadyak. Oo. Oo. Kaya nakakalungkot na somebody who was the fiercest defender of the national interest and law enforcer, because she was enforcing the law, ay siya pang natanggal. No? Si Presidente Digong will have to look for somebody who has the same mindset but probably will be in a better position to maneuver through, the bureaucracy and the other branches of government, particularly the legislature. Yes. Kasi silang nakaupo sa Commission on Appointments. Yes. Ilan sa angal ng mga bumoto laban kay Lopez ay conflict of interest, collection of fees at lack of qualifications. Ang programang Thinking Out Loud with Rafi Alunan ay napapalabas sa alas 4 hanggang alas 5 ng Sabado sa DZRH News Television. RH9, Sani Casulla, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Mga humarang sa nominasyon ni DENR Secretary Gina Lopez, binatikos ng grupong makakalikasan. Kasama ba rito yung mga kaalyado ni President Duterte, RH29, Boy Gonzales? Kuya Boy? Dennis, pinagkanulo ang sambayan ng Pilipino. Ito raw ito yung sinabi ng grupong Philippine Movement for Climate Justice kasabay ng pagkondina sa pagbasura ng Commission on Appointments sa nominasyon ni DNR Secretary Gina Lopez. Itinuturing ng climate justice na deserve sa sambayan ng Pilipino ang boto ng 13 miyembro ng komisyon na tuluyang humarang kay Lopez upang may pagpatuloy ang kanyang krusada na proteksyonan ng kalikasan laban sa mapintalang minahan sa bansa. Iginit ng grupo na kailangan panagutin daw ang 13 miyembro ng Commission on Appointment na nakianib sa mga corporate interest na kumikita ng bilyong-bilyong piso sa pagsirat at pagyurak sa kalikasan ng bansa at pagbirusa ng mga Pilipino. Sinabi naman ni Father Warren Pulo ang priest ng charge in charge ng Desk on Environmental Concern of Diocese of Lucena, hindi lang daw mahihirap ang iniwam ng 13 miyembro na sa laban ng kapaligiran at justisya, kundi pati na ang taong bayan. Kuya Boy? Kuya Boy? Kuya Boy? Yes. Ay, may panawagan kahapon na kumandidato daw bilang senador. Itong si ex-DNR Secretary Gina Lopez. Susuportahan ba nila yung mga grupong Yes, Dennis. Oo. May panawagan kahapon na pagkatapos itong hindi na-confirm sa Commission on Appointment sa Senado, itong si Secretary Gina Lopez, may panawagan na maging senador daw. Marami Dennis ang nakisimpatya kay Secretary Gina Lopez nang i-reject nga ng CA yung kanyang nominasyon. Kaya sabi nga ng iba, sa kanilang dapat kumandidato na lang. Medyo malakas siya pagka kumandidato senador, itong si Gina Lopez. Okay, maraming salamat, Kuya Boy.
Boy Casales, RH29, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Kuya Boy G. O eto naman, para sa mga naku-curious dyan sa nauusong salita na ng aano o naano. Pahayag ni Senator Tito Soto na naano lang ang mga single mom. Inaabot po ito ngayon ng pagkundina. Alamin natin sa report ni RH43, si Rocky. Inaabot ngayon ang pagkundina si Senator Tito Soto dahil sa umano'y tactless na komento nito sa mga single mom tulad ng kanyang pag-question sa kay Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo. Sa ginanap na confirmation hearing sa Commission on Appointments, tinanong ni Soto si Taguiwalo kung single ba ito, kung saan sinagot ito ng Secretary na mayroon siyang 2 anak na babae. Muli ay inurirat ito ni Soto kung single ba ito at dito na sinabi ng senador na sa street language kapag mayroong mga anak ang isang babae at single ito, ang tawag umano doon ay naano lang, naumani ng tawanan. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. O ito para sa mga kapuspalad pero patuloy na nangangarap para po sa inyo itong balitang ito. Huwag mawala ng pag-asa sa buhay at talikuran ng inyong mga pangarap. Ito ang inspirasyon na ibahagi ng dati isa lamang janitor na ngayon ay isa ng abogado. Dati ho siyang janitor o hanggang ngayon janitor siya sa Comelec. Sino ho siya? Alamin ho sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. The wait is over. Para sa isang janitor ng Commission on Elections or COMELEC, ito'y matapos na makapasa at tuluyan ang maging isang ganap na abogado ang 35 anyos na si Ramil Comendador na tubong Catanduanes. Ayon kay Comendador, naging sandalan niya ang Panginoon at ang kanyang pamilya na pinangarap niyang may ahon sa kahirapan. Dagdag pa niya, bagamat hirap siyang pagsabayin ng pag-aaral pa sa Universidad de Manila, humugot siya ng lakas mula sa kanyang pamilya at 2 anak na 4 at 8 taong gulang. Nais din niyang maging inspirasyon sa iba pang individual na nangangarap na makaangat sa buhay sa kabila ng kahirapan. Matapos na maipasa ang 2016 bar exam, plano munang umuwi ni Comendador sa Catanduanes para magbakasyon at makasama ang kanyang buong pamilya. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Balikan natin si Secretary Gina Lopez. Para po ito sa mga gusto ng update sa naging kumpirmasyon o desisyon ng CA kay Secretary Gina Lopez. Hindi po pinalad si DENR Secretary Gina Lopez na makalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments kung hindi pinaburan ng mga mambabatas ang kalihim. Alamin ho natin ang balitang yan mula kay RH49 Rita Salonga. Nagdesisyon na ang Commission on Appointments at nireject nito ang appointment bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources ni Gina Lopez. 3 beses sumalang si Lopez sa komisyon bago nilabas ang nasabing desisyon. Ayon sa Malacanang, tinatanggap nito ang naging desisyon ng komisyon, ngunit sa ngayon, wala pa itong napipintong ipapalit sa binakantihang posisyon ni Lopez. Maliban sa kontrobersyal na pagka-reject ng appointment ni Lopez, isa pa ring kontrobersiya ang hinarap ng Commission on Appointments kahapon. Ito ang pagkwestiyon ni Senador Tito Soto kay Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo tungkol sa pagiging solo parent nito. May binitawang salita ang senador patungkol sa di umano'y kung gagamitin ng salitang kalye sa sitwasyon ni Taguiwalo, ito'y naano lamang o nagkaanak ng walang asawa. Hindi pa rin nadidesisyon kung pasok nga ba si Taguiwalo o hindi, ngunit mas naging maingay ang paraan ng pagtatanong sa kanya ng ilan sa mga miyembro ng CA. Balikan nga natin ang naging kontrobersiya sa appointment hearing ni dating DENR Secretary Gina Lopez.
Para sa kabuwang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga mahilig mag-travel. Naimbento na ang Opera Camper na ikinakabit lamang sa sasakyan kapag bumibiyahe. At kapag nakasettle ka na kung saan mo gustong matulog, kailangan mo lang i-detach ito. At wala, meron ka ng instant tent. Narito ang report mula kay RH44 Bien Douglas. Can luxury and tiny living on the go combine? The answer is a big yes! Ito'y sa pamagitan ng Sydney Opera House-inspired camper na dinisenyo ng isang Dutch at isang German. Ang compact 2-behind-trailer opera camper ay maaaring hilahin ng ordinaryong sedan at maaari na itong mag-expand into a luxurious tent na may kitchen, bathroom at outdoor shower. Mayroon itong low-profile design para madali itong matow sa likuran ng sedan. Hindi tulad ng ibang camper na kailangan pa ng malaking SUV o kaya'y truck. Kailangan lamang itong i-unhitched at automatic na bubuka ang top folds nito para maging back deck, habang ang sailcloth tent nito ay bubukas naman. Tulad ng isang sailboat na panlupa, ang lahat ng materyales na ginamit ng Camper Opera ay high standards at napaka-durable. Ang Camper Opera ay mayroong 2 kama na maaaring gawing double bed, ceramic toilet, top-loading refrigerator, integrated LED lighting, kitchen, heater at boiler para makagawa ng hot water para sa kitchen at outdoor shower. Ang kitchen ay modular at maaaring ilipat outdoor kung feel mo ang atmosphere sa labas habang nagluluto ka. Habang ang bed nito ay motorized back upang pwedeng i-recline. In addition, meron itong clear plastic tenting na bubong para sa more natural daylighting sa loob ng camper. Ang nasabing camper ay available pa lamang sa Australia. At ito ay nagkakahalaga ng $37,000 o halos 2 milyong piso. At yan ang ating news discovery, RH44, Bien Douglas, naglilingkod sa pagbabalita. Naantala ang isang flight papuntang Los Angeles matapos magsapakan ang 2 lalaking pasahero sa loob ng eroplano. Lasing umanong sumakay sa eroplano ang 44 na taong gulang na Amerikano na may suot na red shirt at nagsimulang magsisigaw at mag-amok na ikinatakot naman ng mga pasahero. Agad namang rumisponde ang mga empleyado ng airline at pinalabas ang lalaki na nanlaban pa sa mga flight attendant, kung saan isang babaeng pasahero ang nasuntok habang isang empleyado naman ang sinakal nito. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi na naitago ni National Head Coach Chot Reyes ang kanyang pagkakadismaya sa paghahanda ng Gilas Pilipinas at sinabing hindi pa sila 100% sa SIBA tournament. Ito ay dahil hindi pa nakakabalik sa Pilipinas ang naturalized player na si Andre Blatch sa kabila ng paulit-ulit niyang pangako na uuwi na siya ng Pilipinas. Magsisimula na ang tournament sa May 12 at natatakot si Coach Reyes na kukulangin sa practice si Andre Blatch kasama ang Gilas Pilipinas, lalo na at hindi pa sila sigurado sa magiging kondisyon niya pagbalik niya ng bansa. Una nang nangakong babalik sa Pilipinas si Andre Blatch sa simula ng practice, pero nagpaalam siyang dadala muna sa binyag ng isang kamag-anak. Kailangan ng Gilas Pilipinas na maipanalo ang SIBA tournament para makapasok sa FIBA Asia Championships. At yan ang ating balita, ang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Humingi ng dispensa si Senator Tito Soto kaugnay sa kanyang naging pahayag sa single mom na si DSWD Secretary Judith Aguiwalo na naano lang ang mga single mom. Ayon kay Soto, biro lamang ang kanyang sinabi na hindi lamang umano nasakyan ng ibang tao. Sinabi pa ng senador na wala siyang nakikitang masama sa kanyang naging tanong dahil ang premise pa umano niya ay dalawa sila ni Senator Franklin Drilon na nakapansin sa personal information ni Taguiwalo. Anya siya ang pinakauling tao sa Pilipinas na magdidisrespect sa isang babae dahil ang nanay umano niya ang founder ng dalawang samahan ng mga kababaihan. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Kahapon, grabe yung... Hindi, kagabi ba yun? Kagabi, umulan. Grabe. Eto, kahapon po ay bigla na namang bumuhos ang ulan, lalong-lalo doon sa may bandang Cavite. Hindi lang sa Cavite, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan ang ibang mga lugar ay nakaranas pa ng hailstorm. Muli ba natin itong mararanasan today? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Desiree Diono, straight from Panahon TV. Desiree? Magandang araw Pilipinas, bagamat napapadalas na ang mga pag-ulan sa hapon at gabi, hindi naman ito nangangahulugan na tapos na ang panahon ng tag-init. Malinsangan pa rin, hindi ba? Kaya naman para handa kayo, narito ang heat index forecast ng Pag-asa. Sa mga nakikisaya sa Garlic Festival ng Ilocos, makikiayon ng panahon kasabay ng pag-iral ng Easterlies. Ang heat index sa abot sa 38 degrees Celsius sa Lawag. Fair weather condition din para sa mga dumayo pa para sa Flores de Mayo sa Legazpi with air temperature of 37 degrees Celsius. Kaakibat din ng fair weather ang bahagyang maalinsangang panahon sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu. 36 hanggang 39 degrees Celsius ang heat index. Kung nakabakasyon sa Mindanao, pabor din ng fair and warm weather. Aabot sa 37 degrees Celsius ang init na maaring madama sa maghapon sa Cagayan de Oro, Metro Davao and Zamboanga. Kaya naman, stay safe and hydrated throughout the day. Sa mga palabas na ng bahay, importanteng alam ninyo ang kalidad ng hangin na naghihintay. Kaya naman narito ang datos mula sa DENR. Batay sa datos, moderate air quality pa naman sa Mandaluyong, Navotas at Taguig ngayong umaga. Makatutulong din ang pagsusuot ng face mask kung dadaan sa Makati dahil mapanganib sa kalusugan ang kalidad ng hangin. Good air quality pa naman sa Parañaque at Las Piñas. Moderate air quality naman ang naitala sa San Juan dahil na rin sa bugso ng mga sasakyan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo. Magandang araw at back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Maraming salamat, Desiree, straight from Panahon TV. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan na bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.